Sa video na ito, sa wakas ay mauunawaan mo kung bakit nagigising ka ng 2, 3, minsan 4 na beses gabi-gabi para umihi. Kung bakit sinasabi ng mga doktor na hindi ito normal na bahagi ng pagtanda. At kung bakit ang pagwawalang bahala nito pagkatapos ng edad 60 ay isa sa pinakamapanganib na pagkakamaling ginagawa ng mga senior. Kung mananatili ka hanggang sa pinakadulo ng video na ito, matutuklasan mo ang 5 gulay na tahimik na nirerekomenda ng mga kidney doctor para makatulong na mabawasan ang pag-ihi sa gabi, maprotektahan ang iyong mga bato, at tulungan kang makatulog ng mahimbing muli. At gusto kong maging malinaw ngayon pa lang. Hindi ito video para sa libangan. Ito ay isang intervention. Dahil kung nagigising ka gabi-gabi para umihi, nagbibigay na ng babala ang iyong katawan. At karamihan sa mga tao ay hindi pinapansin ang babalang iyon. Hanggang sa huli na ang lahat. Bago tayo magpatuloy, gawin mo muna ito ngayon. Mag-comment sa ibaba at sabihin. Saan ka nanonood? Bansa, lungsod, o probinsya ay type mo ngayon. Bakit? Dahil kapag nag-comment ka, mas maraming senior ang maaabot ng mensaheng ito na desperadong nangangailangan nito. Ngayon makinig kang mabuti. Kung sang-ayon ka sa pahayag na ito, sinira ng pag-ihi sa gabi ang tulog ko, lakas ko, at kapayapaan ko. Mag-comment ng yes ngayon din. Huwag mag-isip. I-type mo lang ang Maya. Hayaan mo akong kausapin ka ng tapat. Ang paggising sa gabi para umihi ay hindi lang nakakainis. Hindi lang ito abala. Sinisira nito ang iyong tulog. Pinapahina nito ang iyong katawan. Ninanakaw nito ang iyong mga umaga. At sa paglipas ng panahon, ninanakaw nito ang iyong kalusugan. Maraming senior ang nagsasabi sa sarili nila. Matanda na ako, normal lang ito. Sinasabi ng mga doktor mapanganib ang paniniwalang iyan. Ayon sa mga kidney specialist mula sa National Kidney Foundation at Mayo Clinic, ang madalas na pag-ihi sa gabi, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay madalas na senyales ng kidney stress, fluid imbalance, o tahimik na pamamaga sa loob ng katawan. At narito ang katotohanang bihirang marinig ng mga tao. Ang mga bato mo ay dapat hinahayaan kang matulog. Ang malulusob na bato ay nagreregula ng fluid sa araw para makapagpahinga ka sa gabi. Kapag nahihirapan ang mga ito, ang pantog mo ang nagiging alarm clock. At habang mas tumatagal ito gabi-gabi, mas dumarami ang pinsalang tahimik na naipon. Kung nangyayari ito sa iyo, ang video na ito ay ginawa talaga para sa iyo. Hindi para sa mga bata. Hindi para sa mga nagsiscroll lang. Para sa mga senior na pagod na sa putol-putol na tulog. Pagod na gumising na parang hindi nagpahinga. Pagod na maglakad papunta sa banyo sa dilim. Pagod na magkunwaring normal lang ito. Kung ikaw iyon, mag-comment ulit ng yes para malaman kong kasama ka pa rin. Ngayon, may sasabihin akong maaaring ikagulat mo. Karamihan sa mga senior ay kumakain araw-araw ng mga pagkain. Natahimik na pinapalala ang pag-ihi sa gabi. Kahit mga pagkaing akala nila ay healthy. Kahit mga pagkaing hindi binababalaan ng mga doktor. At kasabay nito, namimiss nila ang mga simpleng gulay na talagang nirerekomenda ng mga kidney doctor. Iyan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Walang pills. Walang peking pangako. Walang huwad na lunas. Tunay na pagkain. Tunay na siyensya. At tunay na solusyon na suportado ng mga eksperto. Pero kailangan mong panoorin hanggang dulo. Dahil ang ika-4 na gulay sa video na ito ay binabaliwala ng karamihan. Pero sinasabi ng mga kidney dietitian na malaki ang papel nito sa pagbawas ng workload ng bato. At malapit sa dulo, ilalantad ko rin ang isang gawi sa gabi na halos lahat ng senior ay ginagawa. Na pinipilit silang gumising at umihi.
Kung gusto mo ng mas maayos na tulog, pindutin ang thumbs up ngayon. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang channel na ito ay umiiral para protektahan ang iyong kalusugan bago pa mahuli ang lahat. Isa pang bagay. Maaaring mailigtas ng video na ito ang isang taong mahal mo. Kaya manatili ka. Manood kang mabuti. At diretso na tayo sa katotohanan. Maging malinaw tayo mula sa simula. Ang paggising ng 2 hanggang 3 beses gabi-gabi para umihi pagkatapos ng edad 60 ay hindi lang tungkol sa iyong pantog. Ito ay tungkol sa kung ano ang tahimik na nangyayari sa loob ng iyong katawan. At nagkakaisa ang mga doktor dito. Hindi edad ang sanhi ng nocturia. Pagkahina ang sanhi. Ayon sa mga espesyalista mula sa National Kidney Foundation, Harvard Health, at Mayo Clinic, tumataas ang pag-ihi sa gabi kapag nawawala na sa katawan ang kakayahang mag-regulate ng fluids ng maayos. At ang regulation na yon ay nangyayari sa mga bato. Ngayon makinig kang mabuti. Ang mga bato mo ay hindi lang mga filter. Sila ay mga master regulator. Kinokontrol nila ang fluid balance, antas ng sodium, antas ng potassium, presyon ng dugo, pag-alis ng dumi sa katawan. Kapag malakas ang mga bato, mas nagtatrabaho sila sa araw para makatulog ka sa gabi. Kapag humina sila, nabibigo silang i-concentrate ang ihi ng tama. Ang resulta, mas mabilis mapuno ang pantog sa gabi. Napuputol ang tulog mo. Hindi kailanman ganap na nagpapahinga ang katawan mo. Kung nagigising ka ng higit sa 1 beses gabi-gabi, mag-comment ng laya. Dahilan #1, bumagal ang kidney filtration. Pagkatapos ng edad 60, natural na bumababa ang kidney filtration. Pero ang sobrang pagbagsak ay hindi normal. Sinusukat ng mga doktor ang kidney function gamit ang tinatawag na YER, glomerular filtration rate. Kapag bumaba ang YER, mas tumatagal ang dumi sa dugo. Hindi maayos ang fluid balance. Tumataas ang produksyon ng ihi sa gabi. Maaaring wala kang maramdamang sakit. Maaaring hindi ka makaramdam ng anumang kakaiba. Pero ang gabi mo ang nagsasabi ng totoo. Kung hindi mo pa kailanman napacheck ang kidney function mo, mag-comment ng check. Dahilan #2, pamamaga na hindi mo nararamdaman. Ito ang mapanganib na bahagi. Ang kidney inflammation ay madalas walang sakit. Walang babala. Walang malinaw na sintomas. Pero binabawasan nito ang kakayahan ng mga bato na panatilihin ang electrolytes. Ay concentrate ang ihi. Magpadala ng tamang signal sa pantog. Ayon sa mga nephrologist, ang chronic low-grade inflammation ay isa sa mga pangunahing tahimik na sumisira sa kidney function ng mga senior. At malaki ang papel ng pagkain dito. Kung hindi ka kailanman sinabihan na ang pagkain ay nakakaapekto sa kidney inflammation, mag-comment ng laya. Dahilan #3, mas nagiging sensitibo sa asin ang katawan habang tumatanda. Narito ang bagay na hindi masyadong ipinapaliwanag ng karamihan sa mga doktor. Habang tumatanda ka, nagiging sobrang sensitibo sa asin ang iyong mga bato. Ang dami ng asin na kaya mo noong 40 ay maaaring magdulot ng fluid imbalance sa edad na 60. Ano ang nangyayari? Hinahatak ng sodium ang tubig papunta sa dugo. Ang sobrang fluid ay itinutulak palabas bilang ihi. Tumataas ang pag-ihi sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit sakuna ang maalat na hapunan para sa mga senior. At kahit kaunti lang ay mahalaga. Kung mahilig ka sa maalat na pagkain, mag-comment ng layas ng tapat. Dahilan #4, stress ng blood sugar sa mga bato. Kahit hindi ka diabetic, ang biglaang pagtaas ng blood sugar ay nakakasira sa kidney filters. Ayon sa Harvard Health, kahit ang prediabetes lamang ay maaaring magpalala ng nocturia. Bakit? Dahil ang sobrang glucose humihila ng tubig papunta sa ihi.
Pinipilit magtrabaho ng sobra ang mga bato. Pinapataas ang dami ng ihi sa gabi. Maraming senior ang hindi alam na nasa ganitong kondisyon na sila. Kung hindi mo pa kailanman na-check ang blood sugar mo, mag-comment ng "We and to sure." Dahilan #5, pagbabago ng hormone pagkatapos ng edad 60. May hormone na tinatawag na LIE, antidiuretic hormone. Ang trabaho nito ay bawasan ang produksyon ng ihi sa gabi. Tulungan kang makatulog ng tuloy-tuloy. Pagkatapos ng edad 60, madalas bumababa ang produksyon ng ihi. Pero narito ang susi. Mas tumutugon ang malulusob na bato sa liye. Ang mahihinang bato, hindi. Kaya mahalaga pa rin ang kalusugan ng bato. Kung nagigising ka sa parehong oras gabi-gabi, mag-comment ng "Laya." Hayaan mo akong sabihin ito ng mahinahon, pero tapat. Ang paggising gabi-gabi ay hindi lang nakakaapekto sa tulog. Nakakaapekto ito sa memorya, balance, mood, lakas ng immune system, panganib ng pagkadapa. Ang putol-putol na tulog ay nagpapahina sa buong katawan. At ang mga senior, ang pinakamalaking nagdurusa. Hindi ito dapat binabaliwala. Ito ay dapat aksyonan ngayon. Kung binuksan ang bahaging ito ang iyong mga mata, pindutin ang thumbs up. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang susunod na bahagi ay nakatuon sa solusyon, hindi pananakot. Linawin na natin ang kalituhan ngayon pa lang. Maaaring magkaiba ang opinyon ng mga doktor sa maraming bagay. Pero pagdating sa kalusugan ng bato pagkatapos ng edad 60, may isa silang matibay na pinagkakasunduan. Ang pagkain ang nagtatakda kung gaano kabilis hihina ang iyong mga bato. Hindi lang genetics. Hindi lang edad. Hindi lang kapalaran. Ang kinakain mo araw-araw ay maaaring magbawas ng stress sa iyong mga bato. O kaya ay doblehin pa ito. Ayon sa mga kidney specialist mula sa Mayo Clinic, Harvard Health, at National Kidney Foundation, ang pagkain ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng mga senior para pabagalin ang pinsala sa bato. Lalo na kung nagsimula na ang mga sintomas tulad ng pag-ihi sa gabi. At narito ang masakit na katotohanan. Karamihan sa mga senior ay kabaligtaran ang ginagawa ng kailangan ng kanilang mga bato nang hindi nila namamalayan. Kung wala pang doktor na malinaw na nagpaliwanag nito sa iyo, mag-comment ng "Laya." Ang katotohanang hindi pinapalambot ng mga doktor. Maliit lang ang mga bato mo. Halos kasinlaki lang ng kamao. Pero araw-araw sinasala nila ang iyong dugo, ang iyong fluids, ang iyong electrolytes, ang iyong mga dumi sa katawan. Napakalaking trabaho niyan. Habang tumatanda ka, hindi na kailangan ng mas maraming trabaho ng mga bato. Kailangan nila ng mas kaunting stress. At ang stress ay pangunahing nanggagaling sa sobrang sodium, sobrang potassium, nakatagong phosphorus, processed foods, hindi tamang kombinasyon ng pagkain. Tinatawag ito ng mga doktor na dietary kidney load. Habang mas mataas ang load, mas nahihirapan ang mga bato. Lalo na sa gabi. Kung madalas kang kumakain ng delata, instant, o processed food, maging tapat at mag-comment ng "Laya." Bakit kahit healthy na pagkain ay maaaring makasama sa bato? Ito ang ikinagugulat ng karamihan sa mga senior. Hindi lahat ng healthy na pagkain ay ligtas para sa bato. May ilang gulay, prutas, at inumin na masyadong mataas sa potassium, masyadong mataas sa phosphorus, masyadong mabigat para sa tumatandang bato. Hindi basta sinasabi ng mga kidney doctor na kumain ka lang ng maraming gulay. Ang sinasabi nila ay kumain ng tamang gulay sa tamang paraan. Kaya mahalaga ang video na ito. Dahil ang maling gulay ay maaaring magpataas ng pag-ihi sa gabi, magdulot ng fluid imbalance, magpalala ng stress sa bato,
Kung akala mo dati na ligtas agad ang lahat ng gulay, mag-comment ng Laya. Ano talaga ang nirerekomenda ng mga kidney doctor? Nakatuon ang mga kidney dietitian sa mga pagkain. Nagpapababa ng pamamaga. Nagpapagaan ng epekto ng sodium. Nagbabawas ng pressure sa filtration. Sumusuporta sa tamang fluid balance. Mas inuuna nila ang mga gulay na mababa sa potassium, mababa sa sodium, mataas sa antioxidants, madaling tunawin. Ang mga pagkain ito ay tumutulong sa mga bato na mas epektibong magtrabaho sa araw. Mas kaunting ihi ang gawin sa gabi. Bawasan ang iritasyon ng pantog. Hindi ito haka-haka. Ito ay clinical nutrition. Kung mas gusto mo ang pagkain kaysa pills, mag-comment ng Laya. Bakit mas mahalaga ang gulay kaysa supplements? Maraming senior ang nagtatanong. Bakit hindi na lang uminom ng supplements? Malinaw ang sagot ng mga doktor. Ang supplements ay maaaring mag-overload sa bato. May nakatagong minerals. Magdulot ng hindi inaasahang reaksyon. Samantalang ang gulay ay nagbibigay ng natural na balance. Banayad na suporta. Mas ligtas na paraan ng nutrisyon. Kaya mas pinipili ng mga nephrologist ang food-first approach. Lalo na para sa mga senior. Kung pagod ka na sa kakainom ng pills, mag-comment ng Laya. Konsistensya ang pinakamahalaga. May isang bagay na paulit-ulit na binibigyang diin ng mga doktor. Hindi ito tungkol sa minsanang pagkain lang. Ito ay tungkol sa paulit-ulit, routine, pangmatagalang suporta. Mabagal tumugon ang mga bato. Pero positibo kung tuloy-tuloy. Kahit maliliit na pagbabago araw-araw ay maaaring magpabuti ng kalidad ng tulog. Magbawas ng pag-ihi sa gabi. Magpabagal ng paghina ng bato. Pero mangyayari lang ito kung tama ang mga pagkaing pinipili mo. At iyan mismo ang susunod nating gagawin. Isang pangako bago tayo magpatuloy. Sa mga susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ang 5 gulay na paulit-ulit na inaaprubahan ng mga kidney doctor para sa mga senior. Walang uso. Walang internet dulikia. Walang eksaherasyon. Bawat isa ay ipapaliwanag ng malinaw. Bakit ito nakakatulong? Paano ito kainin? Ano ang dapat iwasan? At ang ika-4 na gulay. Halos lahat ay binabaliwala ito. Pero sinasabi ng mga kidney dietitian na napakahalaga nito sa pagbawas ng workload ng bato. Kung handa ka nang matutunan kung ano talaga ang makakatulong sa iyong mga bato, pindutin ang thumbs up ngayon. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang channel na ito ay umiiral para bigyan ang mga senior ng malinaw na sagot, hindi kalituhan. Ang repolyo ay isa sa pinaka-hindi naintindihang gulay pagdating sa kalusugan ng bato. Pero tahimik itong paulit-ulit na nirerekomenda ng mga kidney doctor at renal dietitian, lalo na para sa mga nasa edad 60 pataas. Narito kung bakit mahalaga ito para sa iyo. Habang tumatanda ang mga bato, pinaka-nahihirapan sila sa sobrang potassium, hindi balansing sodium, at pamamaga. Direktang tinatamaan ng repolyo ang lahat ng tatlong ito. Ayon sa National Kidney Foundation, ang repolyo ay itinuturing na kidney-friendly na gulay dahil ito ay natural na mababa sa potassium, mababa sa sodium, mayaman sa mga compound na nagpoprotekta sa kidney cells laban sa pinsala. Napakahalaga ng balanse na yan. Maraming senior ang kumakain ng gulay sa paniniwalang tumutulong sila sa kanilang kalusugan. Pero hindi nila alam na pinipili nila ang mga gulay na sobra ang load sa bato. Ginagawa ng repolyo ang kabaligtaran. Binabawasan nito ang pressure sa kidney filters. Sa halip na dagdagan ang kanilang trabaho. Mayaman din ang repolyo sa glucosinolates. Mga plant compound na tumutulong sa katawan na in-neutralize ang toxins. Kapag mas maayos na nailalabas ang toxins,
Hindi kailangang magtrabaho ng sobra ang mga bato. Lalo na sa gabi. Mahalaga ito, kaya makinig kang mabuti. Kapag mas kaunti ang stress ng mga bato sa araw, mas kaunti ang sobrang ihi na ginagawa nila sa gabi. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit madalas isama ng mga kidney dietitian ang repolyo sa meal plans ng mga senior na may nocturia o madalas na pag-ihi sa gabi. Ngayon, may itatanong ako sa iyo. Kung ikaw ay lampas 6 na po, at nagigising ka sa gabi para umihi ng higit sa 1 beses, ay type ang Maya sa comments ngayon din. Gawin mo bago mo makalimutan. Tumutulong din ang repolyo laban sa tahimik na pamamaga. Isa sa mga pinakamalaking nakatagong sanhi ng paghina ng bato. Ang pamamaga ay hindi masakit, walang babala, pero unti-unting sumisira sa kidney tissue sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga, tinutulungan ng repolyo na mapanatili ang natitirang kidney function mo. Pero mahalaga kung paano mo ito kinakain. Ang pagpapakulo ng sobra at pagtatapon ng tubig ay nag-aalis ng marami sa mga proteksyon nitong compound. Ang pagbabad sa asin o seasoning cubes ay tuluyang binubura ang benepisyo. Ito ang pinakamainam na paraan ng pagkain ng repolyo ayon sa mga doktor. Bahagyang steam, idinagdag sa sabaw. Banayad na ginigisa gamit ang kaunting mantika at napakakaunting asin. Simpleng luto, walang overload. Kung bahagi na ng pagkain mo ang repolyo, mag-comment ng mayes para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. At kung hindi pa, isa ito sa pinakamadaling pagbabago na maaari mong simulan ngayon mismo. May isa pang bagay na hindi alam ng karamihan. Tumutulong din ang repolyo sa kalusugan ng bituka. At ang bituka at bato ay magkakaugnay. Kapag gumanda ang digestion, bumababa ang toxin buildup, at nakakahina ang mga bato. Hindi ito mahika. Ito ay The Japanese biyolohiya. encephalitis virus Ang is maliliit na transmitted through desisyong infected tulad nito, mosquitoes. Once in the kapag bloodstream, inuulit it rapidly araw-araw, travels to the brain. ang paraan kung paano pinoprotektahan ng mga senior ang kanilang mga bato ng walang gamot. Kung may nabuksan ang impormasyong ito sa iyong isipan, pindutin ang thumbs up. Para maabot ng mensaheng ito ang iba pang nangangailangan nito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang susunod ay isa na namang gulay na inaaprubahan ng mga kidney doctor at binabaliwala ng napakaraming senior. Manatili ka sa akin. Ang cauliflower ay isa sa mga pinaka-hindi napapansing gulay pagdating sa kalusugan ng bato, ngunit palagi itong isinasama ng mga renal dietitian sa mga kidney-friendly meal plan para sa mga senior, lalo na sa mga nagigising sa gabi para umihi. Narito kung bakit mahalaga ito para sa iyo. Habang tumatanda ang mga bato, isa sa pinakamalaking problema nila ay ang pag-ipon ng toxins. Kapag ang mga dumi ay hindi nalilinis ng maayos sa araw, napipilitan ang mga bato na magtrabaho ng sobra sa gabi. Doon nagsisimula ang madalas na pag-ihi sa gabi. Tinutulungan ng cauliflower na putulin ang siklong ito. Ayon sa mga eksperto sa kidney nutrition, ang cauliflower ay natural na mababa sa potassium, mababa sa sodium, madaling iproseso ng tumatandang mga bato. Yan pa lang ay ginagawa na itong ligtas. Pero ang tunay na lakas nito ay nasa fiber. Ang papel ng fiber sa kalusugan ng bato. Direktang nakakaapekto ang fiber sa kalusugan ng bato. Kapag mabagal ang digestion at overloaded ang bituka, muling na-absorb ang toxins pabalik sa dugo. Iyan ay nagdaragdag ng trabaho ng mga bato. Tinutulungan ng cauliflower na pagandahin ang digestion para ang dumi ay lumabas sa katawan sa pamamagitan ng bituka, hindi sa bato. Nagbibigay ito ng pahinga sa mga bato. Kung pagod ka pa rin tuwing umaga kahit matagal kang natulog, ay type ang Maya sa comments ngayon din. May higit pa. Ang cauliflower ay may mga compound na sumusuporta sa natural detox systems ng katawan. Kapag maayos ang paggana ng mga sistemang ito, hindi na kailangang mag-strain ang kidney filters, lalo na sa gabi.
Ito ang dahilan kung bakit madalas irekomenda ng mga kidney dietitian ang cauliflower para sa mga senior na may nocturia, maagang paghina ng bato, problema sa digestion, chronic inflammation. Pero mahalagang tandaan, ang paghahanda ay mahalaga. Pinakamalusog na paraan ng pagkain ng This is really good. cauliflower. Oh, I'm glad you Bahagyang like it. steam. Dinurog bilang kapalit ng kanin o patatas. Idinagdag sa Here sabaw. we see the cells Ang regaining malalim their na pagprito o sensitivity. pagbabad sa maalat na The sarsa ay insulin is sumisira now sa able to bind benepisyo. effectively. Ngayon, maging tapat. Kung bihira ang cauliflower sa iyong pinggan, mag-comment ng I will start ngayon din. Ang maliliit na pagbabagong ganito ay maaaring hindi dramatic, pero sa paglipas ng mga buwan, malaki ang naitutulong nila sa proteksyon ng iyong mga bato. Isa pang mahalaga, tinutulungan din ng cauliflower na i-stabilize ang blood sugar. Kahit banayad na pagtaas ng blood sugar ay nagpaparami ng ihi sa gabi. Sa pamamagitan ng mas maayos na digestion, indirect na nababawasan ng cauliflower ang nocturia. Hindi ito uso. Ito ay clinical nutrition. Daikon Kung radish nakatulong supports sa iyo ang kidney impormasyong function, ito, helping to pindutin ang strengthen the thumbs up bladder para and mas reduce maraming nighttime senior ang urination makakita for nito. seniors. The active Mag-subscribe sa compounds in the gintong garlic sustansya chives travel dahil ang directly to susunod the na bladder, gulay ay strengthening karaniwang the walls and kinakain reducing araw-araw, nighttime pero activity for a kakaunti ang restful sleep. nakakaalam kung paano nito pinoprotektahan ang mga bato. Ang sibuyas ay isa sa pinakakaraniwang gulay sa kusina, pero karamihan sa mga senior ay walang ideya kung gaano ito kalakas sa pagprotekta ng kalusugan ng bato, lalo na kung problema na ang pag-ihi sa gabi. Narito ang katotohanan. Hindi nag-iisa ang trabaho ng mga bato. Malapit silang konektado sa puso at mga ugat ng dugo. Kapag mahina ang sirkulasyon, hindi tuloy-tuloy ang daloy ng dugo sa kidney filters, at nagiging hindi epesyente ang pagtanggal ng dumi. Ang kakulangang iyon ay lumalabas sa gabi. Tinutulungan ng sibuyas na ibalik ang balanse. Ayon sa mga eksperto sa kidney nutrition at cardiovascular research, ang sibuyas I missed ay may having a natural na hot meal like compounds this. tulad ng quercetin na tumutulong magbawas ng Me pamamaga too. at It pagandahin gives ang us paggana strength. ng mga ugat ng dugo. Kapag mas maayos ang sirkulasyon, mas epektibong nagsasala ang mga bato sa araw, kaya hindi sila napapagod sa gabi. Kung nagigising ka para umihi at nahihilo o nanghihina ka sa umaga, ay type ang bias sa comments ngayon din. Ang sibuyas ay natural ding mababa sa potassium at sodium, kaya ligtas para sa tumatandang bato kapag tama ang luto. Hindi tulad ng maraming gulay na nag-overload sa kidney filters, banayad na sumusuporta ang sibuyas. Isa pang kritikal na benepisyo, blood pressure. As milk enters the Ang stomach, mataas na blood enzymes begin pressure the ay breakdown dahan-dahan process. at tahimik na sumisira sa kidney tissue. Tinutulungan ng sibuyas na ibaba ang blood pressure sa pamamagitan ng pag-relax ng mga ugat at pagbawas ng oxidative stress. Mas kaunting pressure, mas kaunting pinsala sa bato, at sa paglipas ng panahon, mas kaunting biyahe sa banyo sa gabi. May higit pa. Tinutulungan ng sibuyas na bawasan ang water retention. Kapag ang katawan ay nag-ipon ng sobrang fluid sa araw, inilalabas ito sa gabi. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon at fluid balance, nababa ang paglabas ng ihi sa gabi. Makinig kang mabuti. Paano mulutuin ang sibuyas ay mahalaga. Pinakamalusog na paraan ng paggamit ng sibuyas. Bahagyang ginisa gamit ang kaunting mantika. Idinagdag na hilaw sa salad sa maliit na dami. Dahan-dahang niluto sa sabaw. Ang pagkasunog o pagprito sa maraming mantika ay nagbabawas ng benepisyo. Kung bahagi na ng araw-araw mong pagluluto ang sibuyas, mag-comment ng laya para malaman ng iba na nasa tamang landas sila. At kung karaniwan mong iniiwasan ang sibuyas, isa ito sa pinakamadaling As we gulay na pan across idagdag, the walang renal espesyal cortex, na we recite, see the walang intricate filtering supplements. process. Hayaan mo akong sabihin ito ng malinaw. Hindi kailangan ng mahal na gamutan para protektahan ang iyong mga bato. Kailangan mo lang maunawaan kung ano ang nakakatulong at kung ano ang nakakasama. Tahimik na sinusuportahan ng sibuyas ang sirkulasyon, binabawasan ang pamamaga, at pinapagaan ang trabaho ng mga bato. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na benepisyong ito ay nagdudulot ng mas maayos na tulog at mas kaunting pag-ihi sa gabi.
Kung nakatulong ang bahaging ito, pindutin ang thumbs up ngayon. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod na bahagi ay ilalantad ang isang gawi sa gabi na tahimik na sumisira sa iyong tulog, at halos lahat ng senior ay ginagawa ito. Ngayon, makinig kang mabuti, dahil dito nagkakamali ang maraming senior, at hindi nila namamalayan, sinisira nila ang kanilang mga bato gabi-gabi. Ito ang pagkakamali sa gabi na dahilan kung bakit paulit-ulit kang nagigising para umihi, kahit gaano pa karami ang kainin mong masusustansyang pagkain. Maraming tao ang naniniwala na ang pag-ihi sa gabi ay dahil lang sa mahihinang bato o mahina na ang pantog. Kalahati lang iyon ng katotohanan. Kadalasan, ang totoong dahilan ay kung ano ang ginagawa mo sa mga oras bago ka matulog. Ipapaliwanag ko ito ng malinaw. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga senior ay ang pag-inom ng maraming likido sa huling bahagi ng gabi. Mahalaga ang tubig. Pero mahalaga The rin ang ADH oras. hormone travels to the kidneys, Kapag marami kang binding to ininom sa receptors gabi, and hindi na triggering the kayang insertion of kontrolin ng aquaporin tumatandang mga channels. bato ang likidong iyon ng maayos, kaya napupunta ito sa pantog habang ikaw ay dapat natutulog. Kung umiinom ka ng tubig para lang makasigurado, bago matulog, mag-type ng maya sa comments. Isa pang malaking problema ay ang maalat na hapunan. Ang asin ay humihila ng tubig papasok sa dugo. Kapag humiga ka na, muling inaayos ng katawan ang likidong ito, at nagmamadaling ilabas ito ng mga bato sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong kumakain ng maalat sa hapunan ay madalas magising makalipas ang 2 o 3 oras ng tulog. At hindi lang ito tungkol sa halatang asin. Mga seasoning cubes, mga ready-made na sarsa, instant sops, processed meats, lahat ng ito ay tahimik na bomba ng asin. Kung kumakain ka ng hapunan pagkatapos ng 7:07 ng gabi, mag-comment ng bias ng tapat. Ngayon, makinig kang mabuti. Maraming senior ang umiinom ng tinatawag na healthy drinks sa gabi, mga herbal tea, maligambam na tubig, kahit mga fruit drinks, dahil naniniwala silang nakakatulong ito sa digestion o pagtulog. Pero para sa tumatandang mga bato, likido pa rin ang lahat ng iyan. Hindi mahalaga sa mga bato kung tsaa o tubig iyon. Kailangan pa rin nilang iproseso. Isa pang pagkakamali na halos walang nagsasalita tungkol dito ay ang pagtaas ng blood sugar sa gabi. Ang matatamis na merienda, prutas, o refined carbohydrates sa gabi ay nagpaparami ng ihi dahil hinihila ng glucose ang tubig kasama nito. Kahit ang mga taong walang diabetes ay apektado. Kung nagmemeryenda ka sa gabi, mag-type ng mais ngayon din. May simpleng payo ang mga doktor na epektibo para sa maraming senior. Tapusin ang huling buong kain ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Bawasan ang asin pagkatapos ng 6 ng gabi. Higop-higop lang ng inumin sa gabi, huwag bigla ang inom. Iwasan ang matatamis na merienda sa gabi. Hindi ito mga sobrang higpit na patakaran. Ito ay mga gawin na nagpoprotekta sa bato. Ngayon, may mahalagang sasabihin ako. Kung aayusin mo ang pagkain mo pero babaliwalain mo ang mga gawin mo sa gabi, mabagal ang magiging resulta o wala talaga. Kailangang magkasabay ang pagkain at tamang oras. Maraming senior ang nagsasabing na bawasan ang pagpunta sa banyo sa loob lamang ng ilang linggo, matapos ayusin ang mga gawin na ito. Kung nabuksan ang isip mo ng bahaging ito, itap ang thumbs up para mas marami pang makakita nito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa huling kabanata, kakausapin kita ng direkta, mula sa puso, kung bakit mas mahalaga ito kaysa sa inaakala mo. Hayaan mo akong kausapin ka ngayon, hindi bilang tagapagsalaysay, hindi bilang presenter, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit sa iyong buhay at sa iyong kinabukasan. Kung ikaw ay paulit-ulit na nagigising gabi-gabi para umihi, pagod sa umaga, at pakiramdam mo'y mas matanda ka kaysa sa iyong edad, may isang napakahalagang bagay kang dapat maunawaan. Nakikipag-usap sa iyo ang iyong katawan. Ang mga pagpunta mo sa banyo sa gabi ay hindi basta-basta. Hindi sila walang saysay. Mga senyales ang mga yon. Mga senyales na nahihirapan ang iyong mga bato. Mga senyales na ninanakaw ang iyong tulog. Mga senyales na unti-unting nauubos ang iyong lakas.
At ito ang katotohanang bihirang sabihin ng iba ng diretsahan. Kapag This sirang-sira section ang tulog, highlights the mas mabilis importance of masira managing ang your lahat. blood pressure to protect the kidneys. Humihina ang It's balanse. crucial we keep these numbers in check. Humihina ang I memorya. understand. As you can see here, Nagbabago your ang mood. EGFR levels are in this Bumababa ang range, which resistensya. indicates stage 3. At Is para that sa why mga I've been senior, feeling so ang sirang tired, tulog Doctor? ay nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, sakit, at tuluyang paghina. Pero may pag-asa at mahalaga ito. Hindi kailangang magpatuloy ang ganitong kalagayan. Nagawa mo na ang pinakamahalagang hakbang. Pinili mong matuto. Ang kaalaman ay nagbibigay ng kontrol. Ang kamalayan ay nagbibigay ng kapangyarihan. Sa pag-unawa kung ano ang nagpapahirap sa iyong mga bato at kung ano ang tumutulong sa kanila, binibigyan mo ang iyong katawan ng pagkakataong gumaling, dahan-dahan, mahinahon at ligtas. Ang mga gulay na natutunan mo ngayon ay hindi mahika. Mas higit pa sila sa mahika. Kumikilos sila kasabay ng iyong katawan, hindi laban dito. Repolyo para bawasan ang pamamaga at bigat sa bato. Red bell peppers para protektahan ang mga ugat. Bawang para pababain ang presyon at bawasan ang pangangailangan sa asin. Cauliflower para mapagaan ang pag-ipon ng toxins. Sibuyas para suportahan ang sirkulasyon at balanse ng likido. Kapag pinagsama sa mas maayos na gawi sa gabi, kayang baguhin ng mga pagpiling ito ang pakiramdam ng iyong mga gabi at ng iyong mga araw. Ngayon, gusto kong gawin mo ang isang bagay na may kabuluhan. Kung nakausap ka ng video na ito, mag-type ng Maya sa comments sa huling pagkakataon. Sabihin kung saan ka nanonood. Ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. At kung may kilala kang lampas 60 na nagigising gabi-gabi para umihi, ibahagi mo ang video na ito sa kanila. Mas malaki ang maitutulong nito kaysa sa inaakala mo. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Umiiral ang channel na ito para sa isang dahilan. This is really good. Protektahan Oh, ang I'm glad you kalusugan like it. bago mahuli ang lahat. Itapang thumbs up para mas maraming senior ang maabot ng Here we mensaheng see the ito. cells regaining their Tandaan mo ito. sensitivity. Hindi The kaaway ang insulin edad is mo. now able to bind Ang effectively. pagwawalang bahala sa mga babala ang tunay na kaaway. Alagaan mo ang iyong mga bato. Protektahan mo ang iyong tulog. At pumili ng tama simula ngayong gabi. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa huli.